Sa panibagong misyon ng Rainbow Transport, simulan natin ang episode kay Kyungko na sinadya ng isang churchmate na si Kang Maria upang hingan siya ng tulong. Ayon sa dalaga, bumili ang kapatid niyang ampon na si Park Dasom ng guwantes sa isang website na nagbebenta ng second-hand items. Binili niya ito ng 5,000 gamit ang sariling ipon upang iregalo niya sa amang na aksidente. Gayunpaman, sa halip na guwantes, isang bato ang natanggap niya. Nakiusap si Dasom kay Kyungko na hanapin ang importanteng guwantes na iyon. Agad namang pumayag si Kyungko at nangakong huhulihin ang scammer. Nang araw na iyon, abala si Jin Ian sa pag-aayos ng mga taxi, si Goyon ay paalis na para ayusin ang insurance ng kumpanya, si Doki ay nagpapahinga matapos ang mahabang biyahe, habang si Mr. Jang naman ay absent sa araw na iyon. Kaya naman, nagpa siya si Kyungko na gawin ang misyon ng mag-isa. Nang araw na iyon, palihim na inilabas ni Kyungko ang deluxe taxi ni Doki para magpasikat. Nawala siya ng 7 araw at hindi sumasagot sa mga tawag o mensahe. Nag-aalala ang lahat para sa kanya, ngunit hindi nila alam na nasa harap lang pala nila si Kyungko noong sandaling iyon. Mukhang nahihiya lang siyang humarap sa kanyang mga kaibigan. Ilang saglit pa ay napansin siya ni Jin Ian. Matapos ang 7 araw, mukhang lupaypay si Kyungko na may mahaba ng balbas at bigote. Sa pagtatanong ni Jin Ian, umiiyak na inamin ni Kyungko ang lahat. Nagpadalos-dalos siya kaya nawalan siya ng 100,000. Ipinaliwanag ni Kyungko sa kanyang mga kaibigan ang bawat detalye ng nangyari. Para kay Dasom, nag-login si Kyungko sa second-hand website ng scammer. Pagkatapos, nag-post siya na bibili ng cellphone at binanggit na gusto niya na personal niyang pipikapin ang item para mapalabas ang salarin. Upang makuha ang tiwala ng seller, nagpadala si Kyungko ng advance payment para sa cellphone. Pero sa sandaling nakuha ng seller ang pera ay naglaho ito. Hindi sumuko si Kyungko. Nag-post siya sa ikalawang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, para makuha ang tiwala, nagpadala siya ng 50% down payment, pero ganoon pa rin ang nangyari. Pinutol agad ng scammer ang komunikasyon matapos makuha ang pera. Naiinis sa kanya si Jin Ian dahil na-scam na siya noon at bakit hindi pa siya nadala hanggang ngayon. Matapos marinig ang kwento, nagpa siya ang lahat na magtulungan upang makuha ang hustisya para kay Dasom at Kyungko. Kinuha ni Doki ang tracking number ng order ni Dasom. Sa pamamagitan ng tracking number ay mabilis nilang natukoy ang address ng scammer. Dahil sa impormasyong ito, narating ni Doki at Goyon ang nasabing address. Pagdating doon, may napansing kakaiba si Goyon. Nang makita nila ang isang babae sa silid na sinubukang magpakamatay ay agad nilang iniligtas ito. Dahil sa pangyayari, na-realize ni Doki na ang babae ay hindi ang manloloko, kundi isa rin palang biktima. Habang nasa ospital, maluhaluhang ikinwento ni Miss Yu ang kanyang karanasan. Noong buntis siya, upang makatipid ay bumili siya ng mga gamit ng isisilang niyang sanggol sa second-hand website. Matapos makipag-chat sa seller, ipinadala ni Miss Yu ang bayad. Nang dumating ang parcel ay laking gulat niya na bato ang laman ng kahon at isang card na may nakasulat na isa siyang inutil. Matapos makumpirmang na-scam siya, pumunta siya sa istasyon ng pulis dala ang account at transaction records, ngunit ang cellphone number ng seller at lahat ng detalye ay hindi matukoy. Hindi rin binigyan ng pansin ng mga pulis ang kaso at sinabihan lang siyang maghintay. Dahil walang solusyong maibigay ang pulisya, nagpa siya si Miss Yu na labanan ang scammer sa sarili niyang paraan. Kung wala naman siyang gagawin ay hindi mawawala ang galit sa kanyang puso. Simula ng araw na iyon, sinimulang ilathala ni Miss Yu ang mga detalye ng account at mga post ng scammer sa internet upang hindi na ito makapambiktima pa ng ibang buyer. Ngunit ang aksyong iyon ang nagpagalit sa scammer. Pagkaraan ng ilang araw ay nakatanggap si Miss Yu ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Mula sa kabilang linya, mayabang siyang binalaan na maghanda sa kung ano ang susunod na mangyayari. Hindi nagtagal, nagsimulang makatanggap si Miss Yu ng hindi mabilang na mensahe at tawag mula sa mga buyer. Akala ng marami ay namimigay siya ng mga gamit ng sanggol ng libre. Noong mga oras na iyon, na-stress at napuno si Miss Yu dahil sa walang tigil na tawag at mensahe sa buong maghapon. Para takasan ang nakakasakal na sitwasyong ito, pinalitan ni Miss Yu ang kanyang cellphone number. Ngunit hindi doon nagtapos ang pakikipagsabuatan laban sa kanya. Noong araw na bumili siya ng bagong phone.
4 na delivery rider ang dumating sa kanyang pintuan, at bawat isa ay iginigiit na nagpa-deliver siya ng pagkain at kailangang magbayad. Hindi sila mapaliwanagan ni Miss Yu, at sa huli ay napilitan siyang bayaran ang pagkain hindi naman niya in order. Hindi pa rin doon natapos ang lahat. Nang araw na iyon, isang babae ang dumating at sinimulang saktan si Miss Yu, habang isinisigaw na siya raw ang scammer at pilit na binabawi ang pera nito. Ang gulo na ito ay nakatawag ng pansin sa mga kapitbahay at sa mga pulis. Mula noon, napagtanto ni Miss Yu na siya ang pinalalabas na scammer ng seller sa second-hand website. Nagdusi siya sa pang-aabuso at pagkalat ng kanyang personal information. At dahil papalapit na ang kanyang takdang araw ng panganganak, tiniis ni Miss Yu ang lahat ng tahimik at naniniwalang magiging maayos din ang lahat. Ngunit ng araw na iyon, habang nagpapa-check up, muling tumawag ang scammer at nagpadala ng isang larawan. Isa itong lihim na kuha ng larawan ni Miss Yu. Nang ma-realize niyang minamanmanan siya ay ipinaalam niya ito sa pulisya sa ikalawang pagkakataon. Ngunit sa halip na pakinggan siya, pinaghinalaan pa siya ng mga pulis na siya ang manloloko at hiningan siya ng pahayag. Matapos ang sunod-sunod na kamalasan, napilitan siyang lumipat ng bahay at iniwan din siya ng kanyang asawa. Sa unang araw niya sa bagong bahay, tumawag ang scammer sa ikatlong pagkakataon, na nangungot siya at hinahamon siya na hinding-hindi siya nito mahuhuli. Para sa manloloko, si Miss Yu ay parang isang puppet lamang na maaaring paglaruan. Dahil sa tindi ng mental pressure, sumuko siya at humingi ng tawad sa scammer sa pamamagitan ng telepono. Dahil nagtagumpay ang scammer, nagbigay ito ng account number at nagsabing magpadala siya ng 1,000,000 sa account na iyon. Sa isang panig ay maririnig ang mapang-uyam na tawa ng manloloko sa cellphone. At sa kabilang panig naman ay ang ingay ng ilang delivery rider na kinakalampag ang kanyang pinto. Sa sandaling iyon, tuluyan nang nag-breakdown si Miss Yu. Nang lumabas siya ng pinto ay dinugo siya at nahimatay sa harapan ng mga rider. Siniyasat ni Goyo ng account ng scammer at ang iba pang impormasyon, at nakita niyang ang account at numero ng cellphone ay pawang mga peke, kaya imposibleng matrace ang mga ito. Ngunit sinabi ni Doki na gaano man katalino ang manloloko, nakagawa pa rin ito ng isang pagkakamali. Na-record ni Miss Yu ang mga pag-uusap nila ng scammer. Ipinakita nito na kahit ilang beses silang nag-usap, hindi nagbago ang boses ng lalaki. Malinaw na ang lalaki ay sobra-sobra ang kayabangan. Isinama ni Doki si Jin Ian sa ospital kung saan lihim na nakuhanan si Miss Yu ng larawan. Matapos suriin ng ilang beses, nakumpirma ni Doki na gumamit ng kamera ang manloloko para kuhanin ang larawan. Mabilis na tiningnan ni Goyo ng CCTV sa paligid ng ospital at hindi nagtagal ay nahanap ang lalaking may dalang kamera. Sa pamamagitan ng backtracking ay nalaman nila na sa isang detective agency office tumuloy ang lalaki. Mukhang nag-hire ang scammer ng detective agent upang manmanan si Miss Yu. Mag-isang pinasok ni Doki ang opisina at nandoon ang may-ari. Ipinakita ni Doki ang larawan ni Miss Yu at iginigiit sa may-ari na ibunyag ang pagkakakilanlan ng kliyente nito. Tumanggi ang may-ari at tinangkang takutin si Doki gamit ang kanyang mga tauhan, ngunit madali silang kinulatan ni Doki. Matapos mabugbog at gumulong sa sahig, sa wakas ay umayos na ang may-ari at ibinigay kay Doki ang pangalan at cellphone number ng kliyente. Nakakagulat na ang pangalang nakasulat doon ay kay Kyungko, dahil na-scam din si Kyungko noong una. Napagtanto ni Doki na ninanakaw at ginagamit ng scammer ang personal na impormasyon ni Kyungko at ng iba pang mga biktima. Bukod dito, dahil sa iba't ibang paraan ng pagkilos ng mga manloloko, naniwala si Doki na hindi lang ito iisang tao, kundi isang organisadong grupo. Upang mapalabas ang ahas sa lungga nito, mabilis na bumuo ng plano si Goyun. Gamit ang mga peking account, nag-post sila ng comments na patay silang makabili ng concert ticket ng K-pop idol na Elements. Si Goyun mismo ang nagbigay ng maraming likes para mapunta ang post sa pinakataas ng display. Gaya ng inaasahan, agad na nakita ng scammer ang sikat na post at agad na nag-message habang mayabang na nagsabing mayroon silang ticket. Upang malaman ang lokasyon ng manloloko, sadyang sumagot si Doki na kailangan niya ng 50 tiket at humingi ng larawan ng tunay na tiket bilang ebidensya. Ang mga sumunod na pangyayari ay tumakbo ayon sa plano ni Goyun. Para makuha ang tiwala, gumastos ang scammer at bumili ng isang tunay na tiket mula sa isang website. Ngunit ang pagbili ng tunay na tiket ay nangangailangan ng real name verification.
Nakagawa na pala si Goyon ng isang peking ticket purchasing website kung saan mabilis na natukoy ang tunay na pagkakakilanlan ng manloloko. Gamit ang biniling ticket at mga photocopy, perpektong nakagawa ang scammer ng 50 na peking ticket at ipinadala ang larawan nito kay Doki. Nagkunwari si Doki na nahulog sa bitag at nagpadala ng link para ibigay ang kanyang mailing address. Sa sandaling binuksan ng scammer ang link, agad na natukoy ni Goyon ang kanyang lokasyon. Sa araw ng transaksyon, kinontak ni Doki ang scammer at sinabing gusto niyang makipagkita ng personal para sa palitan. Pumayag ang manloloko at sinabing magkita sila pagkaraan ng 3 oras, ngunit hindi niya alam na si Doki ay nakatayo na pala sa mismong ibaba ng lokasyon niya at pinapanood ang bawat kilos niya. Napansin ni Doki na ang boses ng scammer na ito at ang boses ng lalaking tumawag kay Miss Yu ay magkaiba. Sinundan ni Doki ang lalaki hanggang sa makarating sila sa isang co-working space na coffee shop. May 2 pang kasama ang lalaki, at ang isa sa mga ito ay isang babaeng kasabwat. Tinawagan si Doki ng kasabwat ng lalaki at nagsabing na aksidente ang kapatid niya kaya hindi makakapunta sa napag-usapang meeting place. Pagkababa ng lalaki sa gusali ay hindi niya alam na deluxe taxi ni Doki ang nasakyan niya. Dahan-daang hinigpitan ni Doki ang seatbelt at kinidnap ang lalaki. Sa tagong lokasyon, tinakot siya ni Kyungko at Jin Ian na nagkunwaring mga gangster. Sa wakas, inamin ng lalaki ang katotohanan. Sinabi niyang ang boses sa cellphone ay boses ng kanilang general manager, ngunit hindi pa nila kailanman nakikita ang nasabing manager. Lahat ng pera ay ipinapasa lamang sa pamamagitan ng online transfer. Mukhang nahaharap si Doki at ang kanyang team sa isang matinding kalaban sa pagkakataong ito. Sa ngayon ay tutugisin nila ang mastermind ng malawakang panloloko. Pinakausap ni Kyungko sa lalaki ang kanyang general manager upang magsinungaling na aalis na siya sa trabaho dahil nakakuha siya ng mas malaking offer sa ibang bansa. Nagalit man sa biglaang pag-alis ng empleyado niya. Walang nagawa ang mastermind manager kundi ang maghanap ng kapalit niya. Agad siyang nag-post ng isang advertisement para sa isang part-time job na may mataas na sahod sa internet. Buong tapang na nagboluntaryo si Goyon para maging undercover agent. Matapos niyang ipadala ang kanyang personal information, hiningan siya ng mastermind ng isang selfie. Gayunpaman, sa oras ng interview, hindi personal na nagpakita ang mastermind kundi nakipag-usap lamang sa telepono. Matapos ang maikling pag-uusap, nalaman ng mastermind ang talino ni Goyon at nasiyahan ito sa kanya. Pagkatapos nito, pinadalhan siya ng link para sa address ng trabaho. Pagdating doon, nakita ni Goyon ng isang co-working space na puno ng 12-dosenang part-time workers, na ang totoo ay mga miyembro din pala ng sindikato ng panloloko. Ipinadala sa kanya ng sindikato ang mga kinakailangang kagamitan at mga manual, kasama ang mga instruction kung ano ang dapat pag-ingatan habang nandaraya. Nang makita ni Goyon ng di natuloy na transaksyon, sinabi niya sa ibang empleyado na gusto niyang subukan kung mabebenta niya ang 50 concert ticket sa dating buyer. Di alam ng mga empleyado na ang tinatawagan ni Goyon ay ang mga kasabwat niya sa Rainbow Transport. Sinabi ni Goyon sa buyer na si Doki na namatay sa aksidente ang kapatid niya kaya ayaw niyang personal na makipagkita para sa transaksyon at nangakong ibebenta ang mga tiket na may 30% discount. Bilang kasabwat, agad na nagpadala si Doki ng 300,000 sa kanyang account. Mabilis na tinawagan ni Goyon ang mastermind upang ipaalam na pumasok na ang pera sa kanyang personal account at hindi sa kumpanya. Sa katotohanan, ibinigay ni Goyon ang sarili niyang account details noong sumali siya, at nakakatanggap ang mastermind ng alerto sa tuwing may pumapasok na pera sa account upang maiwasan ang pangungupit ng empleyado sa perang pinapadala ng mga biktima. Inutusan ng mastermind si Goyon na ilipat agad ang pera sa account ng kumpanya. Ngunit sa halip na ituloy ang pagpapanggap, tumingin si Goyon sa camera ng computer nang may mapanuksong ngiti at nag-resign. Sa sandaling umalis siya, nakita ng mga empleyado na nahawaan ng virus ang lahat ng kanilang computer. Alam ni Goyon mula pa noong simula na minamanmanan siya ng mastermind. Sumabog sa galit ang mastermind. Inasar pa siya ni Goyon sa pamamagitan ng pagde-deposit ng 500 lang upang ipakita na siya mismo ay na-scam din. Dahil na insulto, nagplano ng paghihiganti ang mastermind. Nag-order siya ng napakaraming pagkain ng sabay-sabay para ipahamak si Goyon. Ngunit hindi niya alam na handa na ang team ni Goyon.
Sa ilalim ng direksyon ni Goyon at Doki, lahat ng mga delivery rider ay dumating sa Rainbow Transport. Binayaran ni Doki ang lahat ng dumating na pagkain at ipinamahagi ito sa mga driver. Nang marinig ang masayang boses ni Goyon sa cellphone ay natulala ang mastermind. Sa tindi ng galit, ikinalat ng mastermind ang larawan at personal na impormasyon ni Goyon sa internet at binansagan siyang isang scammer. Sa sandaling iyon, matapang siyang tinawagan ni Goyon. Alam na alam niya kung ano ang susunod na hakbang ng mastermind. Sinabi niyang plano niyang pumasok sa propesyong ito at ang ginawang pagpapakalat ng impormasyon ay nakatulong lang para sumikat siya. Bago tapusin ang tawag, nangungut siyang nakiusap si Goyon na i-update niya ang cellphone number sa post dahil nagpalit siya ng number. Dahil sa paulit-ulit na pang-iinis ni Goyon, lumabas ang galit na manloloko dala ang isang taser. Kasabay nito, kinontak niya ang isang detective agency para hingin ang address ni Goyon. Si Kyungko, na nakadisguise ang nagsabi ng address. Nagmamadaling pinuntahan ng mastermind ang lokasyon ni Goyon. Pagkakita niya kay Goyon ay agad niyang inatake ito ng taser. Ngunit nakailag si Goyon na binalibag at tinadyakan siya. Sa takot ay tumakas ang mastermind na scammer. Galit na galit ito sa kaduwagan niya. Sinundan siya ni Doki hanggang sa kanyang pinagtataguan at pinabagsak siya sa pamamagitan ng isang suntok. Sa loob ng silid ay nakita niya ang mga parcel ng mga taong biktima ng mastermind. Maging ang mga guwantes na binili para sa ama ng batang si Dasom ay nandoon din. Tinawagan ni Doki sina Kyungko at Jin Ian, at magkasama nilang inilabas ang lahat ng mga parcel mula sa silid upang ibalik ang mga ito sa kanilang mga tunay na may-ari. Sa kabila ng lahat, hindi humingi ng paumanhin ang mastermind. Sa halip, inalok pa niya si Doki na sumali sa kanilang grupo. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, may dumating na parcel para sa mastermind. Ipinagmalaki niya na ito ang kanyang after-sales service na lulutas sa lahat ng problema. Excited na binuksan ng scammer ang kahon, ngunit may narinig si Doki na tumitik-tak sa loob. May bomba sa loob nito. Bago pa siya mapigilan ni Doki, sumabog ang bomba at namatay din agad ang mastermind ng mga scammer. Sugatan at nahihilo man sa pagsabog, agad na tumakbo si Doki palabas para hanapin ang nagpadala ng parcel. Nakita niya ang isang truck pan-deliver ng isda na papalayo. Hindi na niya magawang habulin ito dahil sa hilo at tindi ng impact ng pagsabog. Sa headquarters ng Rainbow Transport, napagtanto nila na ang tinuring nilang mastermind ay hindi ang tunay na utak ng mga scammer. May mas malaki pa palang sindikato ang nasa likod ng inakala nilang utak sa mga panloloko. Balik sa ospital, ibinalik ni Kyungko ang narecover na mga guwantes sa batang si Dasom. Masayang ibinigay ng batang babae ang mga guwantes bilang regalo sa kanyang ama, na naging dahilan upang maging emosyonal si Kyungko. Nandoon din si Kang Maria na lubos na nagpapasalamat sa ginawa niyang pagtulong.